Okay, mga guys, at isang mapayapang araw na naman sa inyong lahat, kung saan man kayo sulok ng mundo ngayon. At ngayong araw guys, ay ating pag-alaman na first day ng pag-file ng candidacy para sa mga senador, party list at ibang mga posisyon dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. At isang kapwa nating vlogger ang balak tumakbo bilang senador at atin po siyang panurin. Mga kapwa vlogger dyan, panurin niyo po siya para kung siya ba'y pwede, kasi may mga plataforma siya na kung siya ay papalarin, kanyang isusulong. Okay guys, at panurin natin siya. Hindi mo kailangan maging sobrang yaman, hindi mo kailangan maging galing sa political family na malaki para manalo. Marami tayong mga politiko, magagaling naman yan, maayos naman yan. Kaso yun nga, syempre nagbabago kasi yung panahon ngayon eh. Nag-iiba yung technology natin ngayon. Yung mga tao, iba na yung problema, yung mga tao, iba na yung kinakaharap. So kailangan magbago din. Kumbaga, kailangan ng mga magre-represent sa hinaing ng mga ordinaryong tao. Ay, mag-action, makikinig sa mga hinaing ng mga ordinaryong tao. At yun yung gusto natin gawin. At yun nga, like I said, boses ng mga vloggers, boses ng mga... Nakita nyo naman kahit dati pa, kapag may nangaaway sa atin, kapag may problema kasi yung iba masyadong minamaliit. Yung mga vloggers, minamaliit. Yung mga online sellers, minamaliit. Yung mga... Hindi nila alam na ang daming natutulungang pamilya, ang daming napapaganda. Kumaga, ang laki ng tinutulong sa ekonomiya ng mga katulad natin na ang trabaho ay gumawa ng content, ang trabaho ay magbenta online. So, gusto natin silang tulungan, pahalagaan. Siguro, for example, sa mga online sellers, bigyan natin sila ng dagdag kapital, bigyan natin sila ng dagdag suporta para mapalaki nila yung kanilang negosyo. Yung mga lehitimong online sellers, yung mga lehitimong talaga makita mong masisipag at nagtatrabaho ng mabuti para sa kanilang negosyo, suportahan natin. Hindi sila dapat pinapahirapan ng gobyerno, dapat sila ay tinutulungan lumaki yung kanilang negosyo, tinutulungan mag-upgrade. Diba? Kung kailangan ng suporta sa technical, mas magandang studio, mas magandang gamit, pwede nating isulong yon, pwede nating ilaban yon para mas mag-improve, tumaas. Kasi itong mga online sellers na to, sila yung mga future na malalaking negosyante natin. Kaya... Sir, bago nyo po ipagpatuloy, sa mga hindi pa po masyadong nakakakilala ho sa inyo, pwede nyo po bang sabihin kung sino ho kayo para malaman po nila pagdating sa balota kung paano ho kayo boto, ano ho pangalan ninyo. Yan. Yun po, Mark Gamboa. Ayan. Models of Manila TV, yung pong ating YouTube channel. Ayun. Okay. So, 5 taon na tayong nagbablog. Yan po yung ating trabaho. Ako po ay proud na isang vlogger, isang content creator, at gusto ko pong maging boses ng mga ordinaryong netizen dyan po sa Senado. Pwede po nilang i-follow sa Facebook tsaka sa TikTok, Senador Mark Gamboa. Si po yung Mark. Tapos sa YouTube, Models of Manila TV, pwede din po nilang i-follow. So, document po natin lahat po ng mga ginagawa po natin doon. And yun naman po yung mga isusulong po natin. May nagtatanong Models of Manila, gaano katagal mo daw pinag-isipan bago tumakbo sa pagkasenador? Gaano katagal? Siguro mga ilang linggo na. Ilang linggo ko nang pinag-iisipang mabuti. Nung una parang idea lang, hindi kaya tayo tumakbo. Ano kaya mangyayari? Siyempre, tinitimbang ko din kung una, siyempre, wala naman tayong daang-daang milyon. Katulad ng mga ibang kumakandidato, hindi naman natin kaya makipagsabayan sa ganon. So, anong pwede kong gawin? Social media. Doon papasok yung sa social media, doon papasok yung mga creative na ideas natin. Yun naman ang natin. So, doon tayo babawi, doon tayo lalaban. Sa akin, maisulong ko yung mga advocacies na pinaglalaban ko, maisulong ko yung mga gusto kong malaman at maintindihan ng mga tao. Tapos madagdagan ng konti yung subscribers natin. Ano na yun, sa akin panalo na yun. Pero syempre, we will do our best na makakompete. Sabi nila, bakit biglang senador? Pwede ka naman daw sa congressman,
sa kansilor, sa kagawad. Bakit senador agad daw? Mas malawak po yung Bata ka pa daw eh, sabi. mas malawak po yung mas malawak po yung maaabot na pag senador. Sa akin gusto kong maging boses talaga ng mga ordinaryong tao sa Senado. Pag sa Kongreso kasi, isang district, pero ang hirap din kasi, sa totoo lang, pag pagtatakbo ka sa ito realidad ng politika natin. Pagtatakbo ka kunyari sa isang distrito mo, makakaaway mo yung congressman, makakaaway mo yung, pag tumakbo kang mayor, makakaaway mo yung mayor, makakaaway mo yung governor, may personalin ka. Mahirap yung politika sa ating bansa kasi nagkakapersonalan na ganun. So, kumaga maraming kailangan baguhin eh. Maraming kailangang ayusin sa electoral system natin. And magagawa po natin 'yun sa Senado. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Tapos na po ba nakapag-file na ho kayo? Hindi pa mamaya pa mga alas 11. Okay, sige po. Hintay ko lang yung mga kasama. And Sige po. Mark, tanong ko lang yung mensahe mo sa ating mga kababayan. Yun. Ako po alam niyo naman, ako ay isang Eskonia na vlogger. Ako po, sumusubok lang po ako dito. Pero ako, full support ako sa pagkandidato ni Doc Willie Ong. Syempre ako, baguhan, sisimula pa lang, di ba? Pero si Doc Willie Ong, tamang-tama na yung panahon para siya ay maging senador talaga. Kaya susuportahan ko din ng buong buo si Doc Willie, nakasama ko siya nung nakaraang eleksyon. So yun naman yung aking planong gawin din. Di ba Ganun si, din naman si Doc Willie yung may sakit? May sakit. Di ba makaka-apekto yun sa pagtakbo niya sa pagkasenado? Hindi, Kasi syempre nga- factor talaga yung kanyang dinaramdam. Yung health Pero niya. ako nga, paniwala ko nga kumbaga mas ginaganahan siya na magpagaling dahil alam niyang may mission pa siya, dahil alam niyang, kasi iniisip ko din, kung hindi naman siya mag-file ngayon, magpa-file sila bukas kung hindi pa sila mag-file, tapos gumaling siya ng December, ng January, kasi hindi siya nakapag-file, sayang naman, baka pagsisihan din nila na sayang dapat nag-file na tayo noong October. So magpa-file sila ngayon ng candidacy para hopefully by December, January, mas maganda na yung pakiramdam ni Doc Willie. Pwede na siyang magkampanya ng maayos. Pero syempre pagdasal natin na gumaling si Doc Willie Ong kasi syempre mabigat din yung pinagdadaanan yung sakit. Minsan kapag matindi yung sakit natin, parang nawawalan tayo ng motibasyon na mag-move on. Pero na mabuhay. Pero dahil siya, may pinaglalaban siya, sabi nga niya, hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang pagsilbihan yung mga taong bayan. So, ako yun ang wish ko talaga na gumaling si Doc Willie. And of course, panahon na niya talaga para manalo sa Senado. Tayo po, sumusubok lang din tayo. Subukan lang natin na tingnan natin kung hanggang saan kaya nating abutin. Tayo po independent na tatakbo. Wala po tayong partido. Dahil ito, naisipan ko lang talaga, gusto ko lang din subukan. So hopefully, tanggapin ng COMELEC. Diba? Kung di tanggapin ng COMELEC, kailangan po natin tanggapin na ganun talaga yung sistema sa ating bansa. Pero nakita ko naman, may mga iba naman, di naman kilala, natatanggap naman. So baka naman sana tanggapin tayo ng COMELEC. Sir, isa na lang halimbawa sir ma-approve ka sa COMELEC. Iba yung Bongbong Marcos group, kulang ng 3. Ano ba kulang nila? 3 daw kulang paano kung kunin ka doon na isa sa mga miyembro nila, anong gagawin mo sir? Hindi, open po tayo sa Halimbawa lahat. kukunin ka nila makikigrupo. Open po tayo sa lahat ng pwede nating makakulab, makatulong. Basta po aligned naman doon sa mga gusto po nating ipaglaban. Open po tayo. Hindi, si Doc Willie nga talaga, ko yan ikakampanya ko yan ipupush ko talaga yan So definitely si Doc Willie, yan talaga yung ipupush ko. Kung meron mang kung medyo tumaas-taas tayo ng konti, merong gustong makipagano sa atin, we are open naman. Kailangan lang talaga na Siyempre, mahirap yung tatahakin natin landas, pero hindi mo malalaman kung di mo subukan Try natin. Sige. Maraming salamat, sir. Sir, wala bang nag-good news sa'yo para tumakbo? Kasi sabi ng iba, si Mark, binayaran niya para tumakbo, para guluhin daw yung mga Ayan, balota. si model sa Manila. Para guluhin yung balota. Paano kung gulo yung mga balot? Nandun din yung pangalan ko, Mark ako, sa balot. Hindi, paano magugulo? Hindi, ito yung punto ko dyan. Karapatan ng bawat Pilipino na tumakbo. Bilang kung anong senador man, kung congressman man, karapatan ng bawat Pilipino na tumakbo. Kung merong nag-iisip na ako ay
binayaran o ako'y inutusan para tumakbo, hindi dapat hindi ako independent. Kasi mahirap mag-independent eh, mahirap matanggap ng COMELEC kapag independent. Baka isipin nila nung saan candidate ka o ano. Pero ako, naniniwala naman ako, meron akong kapasidad, meron naman akong kakayahan na mag-mount ng isang national campaign, makaikot, diba? Meron tayong konting pera, hindi ganun kalaki, pero I think we will make the most of the resources that we have para po makapagkampanya nationwide. Tanong ko lang kung yung sinasabi mo nga kanina na ang susuportahan mo yung mga katulad nating mga vloggers, mga bukod doon ano pa yung mga ano mo? Programa. Mga programa mong gustong suportahan. Oo. Sinabi ko din kanina dun sa interview, nasabi ko na, di ba, yung dagdag kapital para sa mga online sellers, saka suporta sa mga vloggers. Gusto ko din magtayo ng fake news office kung saan i-monitor lahat ng mga fake news. Walang masama pag opinion eh. Pag opinion mo yun, nagsalita ka, walang masama doon, okay lang, yung free speech yun. Pero kasi merong iba na mga blatant na nagkakalat ng mga fake news, patay na si ganito, o may nangyaring aksidenteng ganon. At walang nagmo-monitor sa kanila, walang nagpa-flag sa kanila. So kailangan ng isang opisina na magmo-monitor ng mga fake news para either i-report sa Facebook, sa YouTube o di kaya sa NBI kapag talagang grabe na yung ginagawang panluloko ng mga pages. So gagawa tayo ng fake news office para i-monitor yung mga fake news. Sir, halimbawa sir, nakitaan niyo mo ang isang elected official na siya mismo ang gumagawa ng fake news. Ano ang gagawin ninyo? Tingnan natin kung lumalabag sila ng batas, di ba? Pero syempre, pag lumalabag sila ng batas, i-report natin sa tamang otoridad para gumawa ng aksyon. Alam mo naman sa atin, syempre, pagdating sa justice system, kontrolado ito ng mga mayaman at makapangyarihan. So, yun ang realidad eh, na yung bansa natin talagang controlled ng mga iilang mga mayayaman, iilang mga bilyonaryo at ilang mga politiko. So we make the most of what we kung ano yung meron tayo, what we are given. At kung talagang may nalabag na batas, i-report natin. Yun naman yung ano doon. Yun ang pinagkaiba eh. Kung i-report ko ngayon as a vlogger, walang papansin sa atin. At kung i-report natin ngayon as, di ba? At mahaharas pa tayo, makakasuhan pa tayo. Pero kung tayo ay nasa pwesto, kung nasa posisyon, mas may kakayahan tayo na pumalag doon po sa makikita nating mga kamalian. Kasi marami talagang kailangan ayusin. Yun naman yung realidad dyan. Pero hindi siya maayos kung hindi natin susubukang ayusin, kung hindi natin sisimulan. So, yun naman. Ako sa totoo lang, alam naman natin na yung aking gagawin, yung aking gustong mangyari, parang imposible. Pero sa akin, basta I want to show lang na kahit mahirap, kahit parang imposible, karapatan natin yun na kung gusto natin tumakbo, kung gusto natin ipahayag yung mga saloobin natin. So yun ang gagawin natin. Boss, may nabasa ako sa live ng kaibigan natin, no? Sabi, hindi ka naman abogado, so maganda siguro na ipakilala mo din sa sarili mo. Grabe naman po.